4:16 to 18. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So makita nyo, no, yung last part na sinabi sa rapture, ang rapture daw ay encouraging message. So ito ay nagdudulot o tawag sa body of Christ na the blessed hope. Bakit naman the blessed hope ang tawag dyan? Kasi blessed hope, dahil ang church, bago dumating ang tribulation, tatanggalin na tayo ng Panginoon dito sa mundo. At blessed hope din siya dahil may mga tao na maaaring hindi na umabot sa kamatayan, pero kukunin na lang ng Panginoon upang makasama niya na sa habang panahon. At kapag nakasama niya na ang church, syempre, wala nang hiwalayan yon. Sabi ko nga sa inyo, kasal to eh. Yung pagsasamahan ng mga minamahal ng Panginoon at nagmamahal sa Kanya. So, nandito na tayo sa moment ng rapture. At ito na po yung ating pag-uusapan. Itong part na ito. So medyo boring to sa pandinig dahil magiging mathematician tayo. So I encourage kung gusto niyo magsulat, pwede kayong magsulat. At pero kung gusto niyo uling balikan, panoorin niyo na lang uli. Dito natin makukuha ngayon bakit sinabi na itong event na ito yung tribulation. Sorry. Christ's second return. Hindi. Dito lang pala. Ito lang pala. Itong event na ito, pagkatapos ng rapture, bakit siya 7 years? Kung tatanungin kita, kapatid, alam mo, bakit 7 years? Sino dito hindi alam, bakit 7 years? Taas ang kamay. Alam nyo lahat, 7 years? Okay. Sino dito hindi alam, bakit 7 years ang tribulation? Taas ang kamay. Alam niyo talaga, wag na kaya natin ituro to. Alam niyo kung paano na-compute, saan siya kinuha, at saan siya, sige, tingnan natin kung alam nga natin. O pinaniwalaan lang natin, sinabi lang natin na alam natin. So next, bago tayo pumunta doon, balikan muna natin na may iba't ibang theory o pagkatingin ng iba't ibang Kristiyano pagdating sa tribulation. Ito, yung part ng ating denomination at maraming evangelical, even some famous reform naniniwala dito, such as John MacArthur. Pero usually, ang mga reform, nasa either pre-tribulation sila or mid-trib. So mamaya malalaman natin bakit ito yung stand natin. Well, I personally study, na ito yung mas accurate at mas legit ba? Masabi natin mas convincing sa mga part na ito. Ngayon, sige, discuss muna natin tong tatlong klase ng dispensation. Sa pinapaniwalaan natin again, namatay at muling nabuhay si Christ, ang kasunod ay rapture. So may araw pataas at may araw ding pababa. Alam na natin yung araw na pataas ang church, at ang pababa ay si Jesus. Pero bakit dalawa yung araw? Kasi yung mga dead muna yung kukunin. Una sila. Tapos ang church. And then next is yung tribulation. So tingnan nyo yung pinagkaiba ha. Ngayon, pagkatapos nun, babalik na si Christ. Ito yung sinasabi nating babalik na si Jesus. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, ay meron tayong nakaugalian na bago bumalik si Jesus, kailangan ma-share muna yung gospel sa buong mundo. So parang ang naging mindset tuloy natin, bago mag-rapture, kailangan ma-preach muna yung gospel. Pero, dito kasi mga kapatid, ang rapture anytime pwedeng dumating. Kahit hindi pa napipreach ang gospel sa buong mundo, dahil mapipreach ang gospel sa buong mundo after ng tribulation at saka babalik si Jesus. Ito yung sinasabing babalik si Jesus. Dito, umalis na si Jesus sa heaven, pero we will meet Him in the air.
Nasa ere lang siya, hindi pa siya tumatapak sa lupa. Dito sa second coming, dito na siya tatapak sa lupa. Kaya, yung sinasabi natin na, kailangan muna matapos yung temple, kailangan ma-preach muna yung gospel bago mag-rapture, hindi po mga kapatid. Rapture anytime will happen. At pagkatapos ng second coming, 1,000 years na paghahari ng Panginoon, pagkatapos ng paghahari niya, ay judgment na. Mamaya, mas i-detail pa natin yan. Doon muna tayo sa pwestuhan ng rapture tsaka tribulation. Ngayon, dito, sa usually pinapaniwalaan ng iba like Baptist, Reform, Presbyterian. So ito yung naman yung side nila. Ang sabi nila ay, pagkatapos ng gospel, mamatay mabuhay si Christ, ay may rapture pero kasabay din niya yung second coming or kalagitnaan. Wala silang specific time or day or year, pero basta halos magkadikit lang sila, kalagitnaan ng tribulation. Kaya ang tawag ay mid-trib. Diba? Ito pala yung mid-trib. Ito naman pala, sorry, nagkabaliktad, no? Ito yung mid-trib. Sabi ni John MacArthur, parang mahirap na mid-trib kasi kukunin yung church, aangat daw ang church, tapos bababa si Christ. Tapos, ang sabi, tapos bababa uli sa mundo. So parang, ganun daw. So parang hindi daw accurate, sabi ni John MacArthur. Pero yun nga, yung mid-trib, sabay-sabay, one event, isang biglaan na. Sabay-sabay na yung rapture, pagkatapos ng tribulation, rapture, kailangan dumanas muna ng hirap lahat ng Kristiyano. Lahat na nabasa natin sa Revelation, kailangan maranasan muna. At pag naranasan na natin lahat ng paghihirap, para daw sanctification yan, magsisisi na daw tayo, babait na tayo, at maraming babalik sa Panginoon, magra-rapture, tapos second coming, pagkatapos sa millennial reign. So ito naman yung hindi masyadong famous. Hindi siya masyadong, konti lang yung mga part ng body of Christ na naniniwala dito, na kalagitnaan daw ng tribulation, saka may rapture. So, in 7 years or after 3.5 years, saka daw magra-rapture, tapos saka babalik si Christ pagkatapos ng tribulation. Okay, so, sabi dito, sa Mateo, si Jesus na nagsabi nito, nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na maging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. So makikita nyo dyan, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kahit si Jesus ay pinatungkulan yung katotohanan ni Daniel, yung propesiya ni Daniel. So etong rapture na ito na pag-uusapan natin, galing ito mostly sa teksto ng libro ni Daniel. Sa book of Daniel. Ito yung pagkatapos niya mag-fasting ng 21 days. Pagkatapos siya mag-fasting ng 21 days, ibinigay sa kanya ng Panginoon yung mga pangitain nakita niya at doon niya naunawaan kung ano yung ibig sabihin nung gustong ituro ng Panginoon. So mga kapatid, dito, ang isang mahalagang verse kung bakit matibay ang stand natin na ito ang mangyayari ay dahil sa Revelation chapter 3 verse 10. Sige po, paki-flash ang Revelation chapter 3 verse 10. Wala po dyan yun. Pwede nyo rin basahin sa mga Bible ninyo. Sabi, darating ang matinding kahirapan sa buong mundo. So ito yung tribulation na sinasabi. Nasusubok sa mga tao. Ngunit, dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. In English, sa ESV version, because you have kept my word about patient endurance, I will keep you from the hour of trial. So, dahil ikaw daw,
iningatan mo ang salita ng Diyos, sinunod mo ito, inalagaan, pinakinggan, pinag-aralan, patungkol sa pagtsatsaga at pag-aantay sa Panginoon. Anong sabi? I will keep you from the hour of trial. So, ibig sabihin, hindi ko na ipaparanas sa iyo ang tribulation. Pastor, paano mo naman nasabi mamaya? Verse speaking lang yan, Pastor. Baka na, lang yan, ginamit lang nila yan to justify. Hindi, mga kapatid. Sa Revelation, ang structure niyan, mula Revelation chapter 1 to chapter 4, ang pinatutungkulan diyan patungkol sa church. Pagdating ng chapter 5 hanggang chapter 19, puro patungkol na sa tribulation. At pagdating, hindi na nabanggit yung church sa chapter 5 to chapter 19. So, ibig sabihin, itong verse na ito, sinasabi ng Panginoon sa church niya, which is chapter 3 ng Revelation, na kayo, na aking church, ay hindi na kayo makakaranas ng tribulation or the hour of trial. Pag sinabing hour, hindi yan yung hour na yung common day, na like Monday, Tuesday, Wednesday, hindi. Ang sinasabi dyan, yung hour ay kairos, kung di ako nagkakamali. Ang sinasabi dyan, specific hour of trial. Ibig sabihin, significant to. Hindi to katulad nung sinasabi kong trial. Ang sinasabi niyang hour of trial dito is yung hour of trial na babasahin ng mga tao sa chapter 4 hanggang chapter 19. At alam niyo ba, mga kapatid, sa Revelation chapter 5, chapter 4 hanggang 19, hindi na nabanggit si church. Ang nabanggit na doon, yung mga taong hindi tapat sa Panginoon, na pinarusahan, nakaranas ng paghihirap, mga kaguluhan. At alam nyo ba, imposible na hindi mabanggit yung church kasi sa chapter 1 to chapter 3, hindi ako nagkakamali, 20 times sa banggit ang church. Pero pagdating na ng chapter 4 to chapter 19, hindi na siya nabanggit kahit isang beses. So, ibig sabihin, nawala na yung church sa eksena ng storya. At kailan uli nabanggit ang church? Sa tingin nyo, anong chapter? Chapter 19. Binanggit, 19 kasi may part doon na tribulation pa rin. Pero pagdating ng chapter 19, nabanggit na uli si church. At ano kaya sa tingin nyo, yung chapter 19 to 22? Patungkol na yon sa paghahari ni Kristo sa buong mundo. So you see, kung gusto nyo malaman talaga, balik natin doon sa diagram. Sabi ni John MacArthur, alam nyo, napaka-simple lang naman ng Revelation, ng Last Days. Kung gusto mo ng libro na makita yung chronological order niyan, pumunta ka lang sa Revelation. At yun yung pinakasimpleng chronological order na mangyayari sa huling panahon. So again, mamaya ma-emphasize natin yan. Kaya makikita natin dito, from chapter 1 to chapter 4, kung nandito kayo, pinag-usapan natin yung 7 churches. Tama? Naalala niyo po ba na pinag-usapan natin si Bride? Na si Bride, sila yung mga taong minahal ng Panginoon, pagkatapos mahalin at iligtas, nagkamali. Pagkatapos sila magkamali, anong sabi ni bridegroom sa kanila? Sa Revelation chapter 1 to 4, laging sinasabi, magsisi, tumalikod, at manumbalik sa akin. At pagkasabi yun ng Panginoon sa kanila, na magsisi kayo, binigyan niya ng option. Kung hindi kayo magsisisi, hindi na kita babalikan, pero kung magsisisi ka, babalikan kita. Kasi ganun yung nangyari sa church. Kahit din tayo, bilang church, we know, we commit mistake. Tayo nagkamali din sa Panginoon. Pero, ang mahalaga kasi sa church, yung binibigyan ng chance si Lord na bumalik, magrepent at manumbalik. Pero, laging sinasabi ng Panginoon, kung hindi ka magsisisi, hindi ka manunumbalik, laging sinasabi, parusa at hindi natuloy ang kasal. So, dito yan sa pre-trib. Tapos pagkatapos ng pre-trib, pagbalik ni Christ, inabutan niya si bride na hindi katulad ni Maria na nabuntis, although buntis si Maria noon dahil kay Christ, di ba? He was conceived by the Holy Spirit. Hindi dahil unfaithful si Mary. Pero sa Jewish culture kasi, pag bumalik si groom
tapos may iba ka ng mahal, hindi na itutuloy yung inyong second phase ng wedding. Sayang, hindi natapos yung video, no? So, may hinanda yung mga kabataan sana na video eh. Pero, yun eh. Kaya, pagkatapos nun, tribulation na. So, probably, napakaraming matibay na Bible verses na katibayan na ito yung mangyari. Kaya ito yung pag-uusapan natin. So, ngayon, laban mga kapatid, alam ko na. Magmamat pa tayo. Wala pa tayo sa math part. 30 minutes na tayo. Okay, next. Ngayon, babasahin natin yung Book of Daniel. Ayun na, nakakita na tayo ng numbers. Pero kapit lang. Sino ba magaling sa math dito? Taas ang kamay. Yung mabilis lang. Sino? Si Eric. Oh, sige, Eric, ikaw daw, mabilis ka daw. So, ito yung sabi sa Daniel. Ang sabi sa Daniel, 70 weeks, tandaan nyo to 70 weeks have been decreed for your people and your holy city to finish the wrongdoing, to make an end of sin, to make atonement for guilt, to bring an everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and anointing of the most holy place. Sabi ng Diyos kay Daniel, in 70 weeks, mangyayari lahat ng ito. Ngayon, sa Bible, pag sinabing 70, means 70 talaga. Pero itong word na weeks kasi na ito, kinakategorize siya as years. Kaya, 7 years din to. So, kung kukumputin natin, mga kapatid, 70 times, 7. Okay. May ano naman, di ba? So, ang weeks, ibig sabihin, years yan. Pero dahil nga, ilang araw meron sa weeks? Ilang araw meron? 7. So, 7 years. So, 70, pinapakompute niya sa atin. Sinasabi na 77 years. And sa ibang version ng Bible, sinasabi 70 of sevens. Si Justin nakatingin na sa langit. Nakikita mo na ba yung number din? 77. So, kung 70 of 7, ilan yon? Ilan? Ang gagaling nyo. Palakpakan naman natin si Lord. Very good kayo dyan. Medyo ako ay pinapahanga nyo. Sige, sa next. Tignan natin, para saan ba yan? Next po, Ate Chin. Balikan nyo na lang pag nahihilo na kayo. So, kung kukumputin mo, 490 years. Kapit lang, sabi ko sa inyo, magugulat din kayo na napaka-accurate ng Bible. 490 years. So sabi, in 490 years, ito daw mangyayari. Mapupulfill daw lahat ng Bible prophecy. In 490 years. Ang sabi, matatapos na daw ang transgression, yung pagsuway. Ibig sabihin, wala nang magkakasala. End of sin. Ibig sabihin, wala na rin kahit shadow o parang plano na baka magkamali ang tao, hindi na mangyayari yan. At kabayaran sa mga nagkasala, atonement, ibig sabihin, ikaw ako na nagkasala ay mababayaran. At sabi, magkakaroon na rin ng walang hanggang katwiran o pagsunod sa Panginoon. Lahat ng propesiya sa Bible, matatapos na. At ang sabi, the most holy place, anointed, ibig sabihin, babalik na yung paghahari ng Diyos in 490 years. Sabi yan sa Book of Daniel. Kapit lang. Meron lang daw 490 years para mangyari lahat ng ito. Ang problema, anong taon na, Lord? At kailan to isinulat? Kailan kaya sa tingin nyo ito isinulat? Sa next po, dito natin makikita yung details. Kailan ito isinulat? Natapos na tayo sa una. Letter B na tayo. Dadahan-dahanin lang natin. Kailangan natin makuha yung 70 of sevens na 490 years na mapupulfill lahat ng prophecy. Ngayon, kailangan natin malaman kailan magsisimula yung prophecy ng 490 years. Ang sabi, so you are to know, dun din sa same book, next verse, so you are to know and understand that from the issuing of the decree to restore and rebuild the Jerusalem until Messiah the Prince, there will be 70 weeks and 62 weeks. Ito na naman tayo sa weeks na yan. It will be built again with streets and moat even in times of distress. So,
Nandiyan pa ba kayo? So may binanggit pa na 7 weeks. Pag sinabing 7 weeks, ilang kaya yan? Yung kanina, kung yung weeks ay 7 years at sinabing merong 7 weeks, ilan yan? Okay, 49. Very good, Chin. Meron daw 49 years. At meron pa daw 62 weeks. At ito na nga yung computation. So 49 and 443 years. Next po, Ate Chin. Ngayon, I'll be honest, there are margin of errors. Pag sinabi kong margin of errors, hindi perfect yung eksaktong year. Pero, hindi makokompromiso yung sinabi na 70 weeks. Nung kinompute ko siya, meron siyang margin of errors like 5 or 4 years. Pero, maja-justify siya kasi yung rebuilding ng temple, hindi nila alam eksakto kung kailan talaga. At probably 444 BC. At alam nyo ba, ganun din si Christ. Kailan pinanganak si Christ? Anong year, kung natatandaan ninyo? 4 BC. Pero yung iba nagsasabi, the start of Anno Domini or 1 AD. At yung iba naman nagsasabi na si Christ ay crucified between 33 to 37 AD. So, ayun yung sinasabi kong margin of error. Pero regardless ng may margin of error, Lord, tulungan mo mga anak mo. Regardless ng may margin of error, hindi siya lumagpas sa 7 years or 1 week. Okay? So, ibig sabihin, hindi ganun ka-perfect ito, pero nadja-justify niya na mako-cover niya yung 70 weeks na sinasabi. Dito na tayo mabibigla. Ito na yung medyo makulay sa part na ito. Magsisimula ka daw magbilang from 451 BC. Sino dito kung kaya magbilang? Yung 490 years daw na sinabi kanina na mapupulfill lahat, sisimula mong bilangin from 451 at matatapos siya sa kamatayan ni Christ. Katulad ng binasa natin verse kanina. Ang sinabi ng verse kanina, malalaman mo kung kailan magsisimula itong propesiya na ito kapag nirebuild na yung temple. Kaya nga nagulat din ako eh. Di ba yung tema natin about rebuilding the temple, tas biglang last days. Tas yung pala, related din talaga sila. So sabi, magsisimula ka magbilang from 451 BC at matatapos ka magbilang ng 490 AD. So, ilang years, ito na, quiz. Ilang years kapag binilang mo, 451 to 33 AD? Ilang years yan? Lord, help your people. Bilang. Ang bilang niyan, patras. Pag BC, bibilangin mo siya patras. Alam niyo po ba yon? Sa BC, ano? Halimbawa, pinanganak si Christ, 4 BC. Tapos, namatay siya ng 33 AD. Ilang taon si Christ? 33 AD. Magsisimula ka sa 1. Eric, nasaan ka na? Kailangan ka nila. Okay, sige. Hindi na natin papahirapan, okay? So, kung kukomputin nyo ito, sinakto ko na lang ng 451 para di na kayo malito. Ako na lang yung naglagay na estimation. Pero sabi ko nga may margin of errors. Pag binilang mo yan from 51 BC na binild yung temple hanggang sa kamatayan ni Christ, ang years ay 483 years. Akala ko ba 490, di ba? Para ma-fulfill. Tama ba mga kapatid? Oo na lang kayo. Okay. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Kinompute na natin. Mapupulfill daw lahat. Kabayaran na ng kasalanan, magiging matuwid na lahat ng tao, wala nang pagkakasala. Magsisimula ka magbilang doon sa kung kailan sinimulang bumalik ang Israel para itayo at ibalik yung templo pati yung kanilang bayan. Tapos, matatapos ang pagbibilang mo kapag namatay na si Kristo. Dapat 490 BC yun. Pero, ang lumalabas ay kung i-compute mo, 483. Ilan ang kulang? Yun na lang yung tanong ko. 490 minus 483.
Ang galing, palakpakan naman natin. Galing nyo, ha? 7 years. May naiwan na 7 years. At sa ayun yung sinasabi ng mga Bible scholars and theologians na sinasabing natitirang 7 years na hindi pa nangyayari. Kaya doon kinuha itong theological study or eschatology na yung 7 years ay tribulation. Pastor, may ibang ebidensya pa ba na 7 years ang tribulation? Meron po. Yung kasunod na verse ng Daniel ay ito. Ate Chin, paki-next. Yung next verse sabi, He will confirm a covenant with many for 1/7. Ilan yung 1/7? Siyempre 7. 1 times 7 is 7. In the middle of 7, saan yung middle of 7? Ha? Yun ang galing, 3.5. Okay? He will put an end to sacrifice offering. Sino kaya to, no? Pipigilan daw niya yung pagsasacrifice and mga offering. And at the temple, He will set up an abomination. Sabi dito, sa last 7 years na natitira, may isa daw tao na Hello. At the middle of 7 years ay, ang mangyayari, ipapapigil niya na ang pagsasacrifice ng offering and at the same time, wawasakin niya na yung templo. Sabihan ko na kayo, ngayon pa lang, yung binabanggit dito ay si Antichrist. So, 3.5 plus 3.5 equals okay. 7 years. Sinabi dito, meron daw 2 event ang tribulation sa Book of Daniel. Ang unang part daw ay may paghihirap na maitatayo yung temple, yung sinasabi nating third temple. Pagkatapos ng 3.5, bababuyin yung temple. Okay? So sabi dito, an abomination that causes desolation until the end, that is decreed, is poured out on him. So, 177 years, so middle of 7 is 3.5 years. 3.5. Next po, Ate Chin. Ngayon, mga kapatid, ito ang mangyayari sa tribulation. Sa Revelation ito, based on Revelation. Again, sabi ko sa inyo, chapter 1 to 3, ang binabanggit lang ni John the Beloved ay si bride. Binanggit niya yung 7 churches na asawa ni Kristo. At sa 7 churches, 2 lang ang naging tapat. Ulitin ko 2 lang ang kinoment ni Christ na hindi nagkasala. Yung 5 nagkasala. Pero, tinawag ng Panginoon na magrepent at magsisi. At kung sila'y manunumbalik, sabi ni Kristo, ay babalikan niya. So, yun yung chapter 1 to chapter 3. Ngayon, pagdating na ng chapter 4, dito na kinuha yung church. Hindi na nabanggit si church. Kaya kung babasahin niyo yung Revelation, alam ko, ang hirap intindihin. Diba? Ang Bible po, hindi talaga siya iniayos chronological. Pastor, bakit ba hindi na lang kasi sunod-sunod na lang yung Bible? Meron din namang ganun Bible, may mabibili kayo. Pero bakit ganun siya inayos ng mga Bible scholars? To emphasize, hindi yung pagkakasunod-sunod. They want to emphasize the only message of the Bible. And that is Christ. Na from Pentateuch to the historical, the major and the minor prophets, sa mga Old Testament books hanggang sa mga New Testament books, lahat yan iniayos intentionally, hindi talaga chronological somehow, pero may pagkakasunod-sunod din, pero iniayos siya para ang ma-emphasize sa Bible ay si Kristo. Kasi siya naman yung mahalaga eh. Kasi pag natanggap mo naman si Kristo, wala ka ng problema kung ano mauna, mauli, di ba? Tama ba yon?
Ang mahalaga, pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, mangyari rapture, tribulation, you have Christ, wala kang problema. So, pero pinag-uusapan pa rin natin. So, chapter 4, chapter 5, hindi na siya na-mention kahit isang beses si church. At pagdating na ng chapter 6 to 19, binanggit na yung mga Hudyo na paparusahan, mga Hentil, at mga tribulation saints. Ngayon, mga kapatid, gusto ko i-categorize yung mga taong may buhay na walang hanggan. Una, yung mga taong may buhay na walang hanggan, na makakaranas nito, yung church. Special kay Jesus ang church. They are saved by the blood of the bridegroom. Binayaran sila. Ngayon, yung mga Jew, they are also saved by the blood of Jesus, pero magre-repent lang sila sa kalagitnaan ng tribulation. Doon lang nila marirealize na kailangan na nilang bumalik kay Kristo dahil lahat ng propesiya sa Bible nagkatotoo. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kanina lang binomba na naman ng Amerika ang Iran. Sa tingin nyo ba magsosorry lang ang Amerika? Sa tingin nyo, ang Russia ngingiti lang at walang gagawin? Lalo na, bagsak na ekonomiya, pareho ng Amerika at Russia. Pareho na silang pwedeng itaya lahat kung sino yung may iwan. Pero again, sabi ko nga sa inyo, bago mangyari lahat ng dilubyo na ito, babalik muna si Kristo. Magra-rapture muna pala. Sorry, babalik si Kristo. Magra-rapture. Iaalisin niya na tayo dito. Pero, maaring maggera ang Russia at Amerika, nandito pa rin tayo kasi hindi pa yun yung sukdulan ng kasamaan. So, napanood niyo yan, mga kapatid. Wake up call na yan. Ang Israel, 1,500 years silang nawala sa buong mundo. Wala silang sariling lupa, wala silang identity, wala silang gobyerno, wala. Pag nakikita mo sila, mga nomad sila noon. Alam niyo ba yung nomad? Walang sariling lupa, nakakalat-kalat lang sila. Pero ito lang ang ginagawa ng magulang nila sa kanila. Huwag mong kakalimutan, Hudyo ka. Ganun lang. Hudyo ka, tatandaan mo. Kahit saan tayo mapunta, Hudyo ka. Pero alam mo, iningatan sila ng Panginoon. The Bible prophecy. Kahit na pinapatay sila ni Hitler, kahit na sinusunog pa yung mga scripture, and even the Bible, the Christian, iningatan ng Panginoon. 1,500 years lang naman silang pakalat-kalat na walang identity. Pero dahil sabi sa Bible, igagather ko kayo, ibabalik ko kayo uli sa inyong bayan. That's how powerful the Bible is. Kung nahihirapan ka ng maniwala sa Diyos, tignan mo lang yung Israel. Kung gusto mong malaman, meron bang Yahweh talaga? Tignan mo ang Israel. Wala pang mga tao na nagiwa-hiwalay for 1,500 years, pero nakabalik pa sa kanilang bayan, iningatan sila, at itong malala, first world country pa sila hanggang ngayon. And one of the most richest person in the world, in America, UK, Australia, mostly ay Hudyo. At ang may-ari ng mga nanonood sa FB, ang may-ari niya na isang Hudyo. Kung di ako nagkakamali. Si Mark Zuckerberg. Tama ba? I think so. Alam ko, Hudyo yan. So, yan mga kapatid. Bible is true. Bible prophecy is happening. Nangyayari yan. Lahat yan totoo. Sinabi ko na nga sa inyo yung probability, pero lahat yan nangyari. So, saan na tayo? Ayun nga. So, yun. Ang may buhay na walang hanggan, syempre, ang mga church, ang naniniwala kay Kristo, ang Hudyo, magkakaroon din sila ng buhay na walang hanggan, pero ililigtas din sila ni Kristo. They also need to put their trust to their true Messiah, which is Jesus Christ. At meron din na mga hindi kasama sa rapture, ang magkakaroon pa rin ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga tinatawag na
tribulation saints. Sila yung mga tao na hindi nagpatatak ng 666. Sa kabila ng lahat, hindi nila sinuko yung pananampalataya nila. Although siguro inabutan silang malamig na yung pananampalataya, bumalik ang Panginoon, pero hindi nawala sa puso nila yung salita ng Diyos at pinanghawakan nila yon at doon nila na ipaglaban yung pananampalataya nila. Sila yung tinatawag na mga tribulation saints. So, kung titignan mo, may mga category. May unang pupunta, yun ang church, na sabi nga sa Revelation chapter 3 na binasa natin kanina, because you endured and patiently waiting to the Lord, you keep my law, iningatan mo ito, nilagay mo sa puso mo, sinunod mo, sinikap mo na ang mga salita ng Diyos ay ipamuhay at buhay ito sa iyo, hindi ko ipaparana sa iyo the hour of trial. Pero, may mga Christian nga na church, di ba? Nababalikan ni Christ na hindi faithful at sila yung dadanas ng tribulation at kailangan nilang mapaglampasan yung 7 years tribulation na iyon. Maaring marami talaga sa kanila ang masisway sa mga panahon na yun. Kaya nga sabi sa Matthew, even the elect, if possible, kahit ang mga pinili na ng Diyos ay maaaring mapahama. So, actually, sinabi yon sa part ng Matthew 24 and 25 kung saan pinag-uusapan na yung tribulation. So, yan. Ayun yung mga category. Diyan sila binanggit. And then, chapter 19 to 22, if you want, read your Revelation book. Maganda yan. Masarap basahin ang Revelation. Huwag kayong matatakot basahin ang Revelation. Basahin niyo yan dahil it will create a fear of God in your heart. Yung paggalang sa Panginoon. Alam niyo, minsan, kaming mag-asawa ni Vanna, syempre, love namin ang isa't isa, we're in love to one another. Pero minsan, nawawala yung pagmamahal ko sa kanya kapag nakakalimutan ko kung sino yung minahal kong babae. Pag nakalimutan ko na niligawan ko na ilang taon, sa JKDC pa lang, nung naalala ko noon na inaaway pa ako nung nanay niya kasi galit na galit sa akin yun. Ayaw niya, ayoko dyan, babaero ka. Pero kapag naaalala ko yung mga bagay na yun, kung ano yung weight ni Bana, naaalala ko, nagigising yung pagmamahal ko sa kanya. Kung bakit ko siya minamahal. We love God because for who He is. Because He is a great God. Alam niyo mga kapatid, if we only need the love of God, sana love of God na lang sinulat sa Bible. But not. The Bible wrote about the holiness of God, the righteousness of God, the beauty, the generosity of God, everything all about God. Gusto ko lang ulitin, last Sunday, si John Bevere, nakausap niya, nagkaroon siya ng privilege sa isang pastor na nagkaroon ng sobrang laking congregation, pinakamalaki sa Amerika around 1980s. At itong pastor na ito ay nagkasala. At ang nagawa niya pagkakamali ay adultery. So malaking congregation niya. Tapos, nung nakulong siya na ilang taon, dinalaw siya ni John Bevere and he had an interview. Sabi niya, Pastor, bakit mo nagawa sa Panginoon yan? Bakit ka nag-adultery? Nakalimutan mo na ba yung pagmamahal ng Diyos sa puso mo? Ang sabi niya, alam mo, John Bevere, hindi ko nakalimutan, Pastor, yung pagmamahal ng Diyos. Alam ko, mahal niya ako no matter who I am, who I will become, and who I am before. Alam ko, mahal niya ako. Pero alam mo kung ano yung nawala sa akin? I lost my reverence. I lost the fear of the Lord, the greatness of God in my heart. Ang fear of God, mga kapatid, yan yung magpapaalala sa iyo. Bakit mo nagawang mahalin ng Diyos? May I remind you na itong sinasabi nating si Jesus, His story is not just a person who went to the cross and died for our sin.
He is a great God, the creator of heaven and earth. He is the holy God, the Alpha and Omega, the righteous God, the God who will not commit any mistake. He is a great God. Siya ang Diyos na humati ng dagat para ang Israel ay makalakad sa gitna ng dagat. Siya ang Diyos ni Jacob. Siya ang Diyos ni Moses. Ang Diyos na ito, He has inapproachable light. Isang liwanag na hindi kayang titigan at walang taong pwedeng tumitig sa Kanya. Walang pwedeng makakita ng Kanyang mukha. Siya yung Diyos na kahit ang mga anghel ay walang karapatang tumitig sa Kanya, pero wala ding karapatan ng mga anghel na lumayo sa Kanya at sabihin, hindi ka namin kayang titigan dahil banal ka. All they can do is just close their eyes and worship around the presence of the Lord. And He is God receiving worship day and night, everlasting. Siya ang Diyos na walang katumbas at walang katulad. Siya ang Diyos na may hawak ng buhay mo. Kinikilala man siya ng mga tao o hindi. Siya ay Diyos. Pwede niyang bawiin ang buhay ng lahat ng tao ngayon sa lugar na ito at bagsakan niya tayo ng isang malaking eroplano. Pero no one can question Him for doing so. For He is a great God. He knows what He's doing. Malungkot ang pamilya kapag nawalan ng mga mahal sa buhay. Isang mga magulang na nawalan ng anak. Ang mag-asawa na nawalan ng mahal nila sa buhay. But still, God is God. Lahat tayo mamamatay. Siguro after 40 years, wala nang matitira sa atin, mga bata na lang. Pero siguro kung dadagdagan natin pa yan ng 100 years, wala na sigurong mabubuhay sa atin. Pero God is still God. Siya ang Diyos, dahilan bakit tayo masaya, may kapayapaan, nagagalak. Siya ang Diyos na kahit sa kabila ng ating pagkakamali, ay nakakaranas tayo ng maganda at mabuting bagay. He is God. At maraming bagay pa patungkol sa Diyos. Hindi lang ito si Jesus na isang Jesus na pangalan na dumanak sa cross. Huwag ka matatapos doon, kapatid. Balikan mo kung sino tong Jesus na ito na namatay sa cross. At sino siya pagkatapos siyang mamatay sa cross. And sa chapter 19 to 22, babalik siya, dala-dala ang kanyang kaharian. Next po. So in 7 years ng tribulation, sabi nga ni Daniel, at sabi din ng ilang passages, na may tinatawag na tribulation at hindi lang tribulation, meron pang tinatawag na the Great Tribulation. Pastor, baka naman nasa tribulation na tayo kasi ang gulo-gulo na ng mundo. Sa tingin ko, hindi pa, kapatid. Kasi sabi sa Revelation, si Antichrist daw ay makikita ng buong mundo na mamamatay, babarilin sa ulo, shot dead, at bubuhayin siya ni false prophet. At dahil mabubuhay siya, sasambahin siya ng mga tao. Hindi pa nangyayari yun. Pero parang may nangyari ng gano'n nakaraan. Si Donald Trump, no? Hindi ko sinasabi siya Antichrist. Pero parang fino-foreshadow niya eh. Parang sinasabi niya na almost shot dead yun, mga kapatid. Pisngi ba yun? Saan ba siya tinamaan? Tenga. At alam nyo ngayon, si Trump, hawak-hawak niya ang kapangyarihan ngayon. He bombed Iran. Talagang binomba niya.
At lahat ng sasabihin niya, halos lahat tama yon dahil siya may hawak ng kapangyarihan. So almost the same. Pero wala pa tayo doon, mga kapatid. Wala pa tayo sa tribulation na sinasabi. Masaya pa tayo eh. At nandito pa ang church. Pero minsan, ginagamit siya ng mga tao, mga false teacher, nasa tribulation na tayo, di nyo ba nakikita yung mga nangyayari? Kapatid, wala pa. Wala pa tayo doon. So sabi dito, sa unang tribulation, wala na tayo dito ha. So wala nang problema. Natin to dadanasin, okay? Pag-uusapan na lang natin to for the sake of whatever it is, dahil nakasulat to sa Bible and we need to talk about it. Bakit kailangan din pag-usapan? Kasi may mga tao na magko-convince sa inyo, wag ka na dyan magsimba sa church na yan dahil mali tinuturo nila. Again, I'm not claiming the absolute truth, but I'm bluntly saying, sinasabi ko nga sa inyo na ito ay mga study ng mga great theologian, pero yung stand natin, yung hindi famous, pero pinakamaraming evidences. At hindi lang evangelical ang mga naniniwala dyan ng mga Pentecostal, kahit mismo mga well-known Reformed people. So, unlike sa paghihirap muna tapos tribulation, usually mga naniniwala nga dyan, mga Reformed, hindi sila maniniwala. At walang walang Pentecostal, I believe so, na naniniwala na rapture muna. Or rapture pagkatapos ng tribulation. So, pag-usapan lang natin, para naman hindi kayo maloko at hindi kayo manonood ng kung ano-ano, pastor. Sino dito nakakita? Katapusan na ng mundo, tas clinic mo, pinanood mo. Aminin mo na, mga tito-tita, lalo na yung mga nanay-tatay dyan. Ay, katapusan na ng mundo. Tapos sasabihin, ang Antichrist ay si Pastor Kibuloy. So, kailangan natin lang pag-aralan. Para hindi na kayo nag-wonder kasi naman, pastor, hindi mo tinuturo eh. Eto na nga eh. Pag-aaralan na nga natin eh. So, sabi, sa tribulation, magkakaroon ng political and religious power. Etong si fake Messiah, yung peking Messiah. Bakit siya magiging fake Messiah? Kasi nga, maggagawa siya ng mga signs and wonders. Mga himala. Ito yung nakakatakot yan. Talagang, kahit na kung Kristiyano ka, tas naiwan ka, parang si Kristo nga ito ah. Baka ito yung Kristo. Kasi gagawin niya lahat para mandaya. Kahit pa gumawa ng himala sa harap mo, at yung himala na yun ay papabor sa iyo. Gagawin niya lahat. Halimbawa, nabulag yung tao na yun sa tribulation. Inaano sa church, nabulag yung tao sa tribulation. Dumating si false Messiah, pagagalingin ko mata mo. Pinagaling yung mata. Ako si Kristo. Hindi totoo yung sinasabi nung dati mong Ako yun. Ako si Jesus. Ito na yung second coming. Worship me. Ganun yung gagawin niya. Sa tingin mo, ang hirap, no? Kung ako nasa ganung kalagayan, talagang, baka nga, ang sasabihin niya, worship me. At, maaring literal, pero we should accept it as literal yung 666, pero maaring hindi. Pero dapat, kung ano nakasulat sa Bible, we take it literally, lagi. Pero, kung hindi man, merong mangyayari na parang 666, na hindi ka makapamumuhay ng normal kung hindi mo siya sasambahin at hindi mo siya susundin. So, grabe yan. At, ang mga Hudyo maniniwala sa kanya. Kasi, nakikita nyo naman, mga kapatid, ginigera Israel ngayon. Tama ba? At yung Iron Dome nila, may nakakalusot na. At humihingi na sila ng tulong sa Amerika. Ngayon, itong false Messiah na ito, babalik at patitigilin yung gera. Tumigil kayo, huwag niyong awayin ang Israel. Siyempre, yung mga Hudyo, at kaya sila, sasambahin nila itong fake, false Messiah na si Antichrist. Kasi hindi mo rin masisi ang mga Hudyo dahil ang mga Hudyo hanggang ngayon nag-aantay kay Messiah. Hindi nila tinatanggap na si Kristo yung Messiah.
Kaya hanggang ngayon, they are still waiting for that great descendant of David. Kaya pag itong si Antichrist dumating, gigirahin yung Israel at napatigil niya na parang hindi ko sinasabing siya, na parang ginagawa ni Trump ngayon, syempre, magtiting sila, wow, tinutulungan kami nito. Ito na yung nakasulat sa scripture natin na may darating na great king na magtatanggol sa atin. Nga sa inyo, huwag niyong kakalimutan. Kung may internet pa noon, panoorin niyo na lang dito. Huwag niyong kakalimutan ito. At magkakaroon ng one world government. Well, hindi naman imposible yan. Kayang-kaya naman nila yan. Actually ngayon, pag nagkagera lang, kayang-kaya na. Pagkatapos ng gera, wag one world government na lang tayo para wala nang kaguluhan. And that is fake peace. Magkakaroon ng hindi totoong kapayapaan. At in these 3.5 years, ipapatayo nila ang third temple. Kaya matutuwa talaga yung Israel. Pero pagkatapos ng 3.5 years, itong si Antichrist, kasama si false prophet, ano siya binibida niya palagi si Antichrist. Sambahin niyo siya. At itong false prophet na ito, ay isang religious leader sa buong mundo. Na kinikilala siya sa buong mundo. Kayo na mag-assume kung sino yan. Pero itong false prophet na ito ay ia-uplift niya si Antichrist. Ngayon, pwedeng maraming religious leader na sikat ngayon. Pwedeng si Kibuloy sa Pinas. Well, as we know, ang Pope ngayon, Amerikano, di ba? Okay. Okay. Lindon, wag ka lang magpapatatak ng 666. De, biro lang. So, mga kapatid. Well, for now, di ba, nakita natin, ang Pope ngayon ay isang American, di ba? At nakita natin yung personality niya, medyo strong personality. Sinabi niya recently na hindi ako approve sa kasal ng kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, makikita mo, meron siyang strong stand. Unlike ni, sino ba yung dating, Francis ba yung dati? Diba? Siya parang gitna pa siya, medyo mabait-bait pa yung kanyang atake, diba? Yung stand. Pero ito, medyo matibay-tibay yung kanyang stand. So yun, in the 3.5 years. Ngayon, dito sa 3.5 years, meron ding darating pa na tinatawag na 2 witnesses. Ito yung ipapadala ng Panginoon ng mga propeta at sila yung mag-share ng gospel at dahil sa kanila, maraming Hudyo ang manunumbalik sa Diyos. Pero, may sinabing number sa 144,000. Nabasa nyo ba sa Bible yon? Ano ba to, Lord? 144 lang ba maliligtas? Hindi. Based sa mga study ng mga scholars, ito yung mga bilang ng mga evangelistic Jew na mag-share ng gospel sa gitna ng tribulation. At bago pumasok sa kalahati ng 7, papatayin yung 2 witnesses ni false prophet at ni Antichrist. So talaga may kita mo, hindi, mas powerful to. Etong 2 witnesses na ito, gagamitin ni Lord para ma-share yung gospel. Pero sila din yung sinabi sa Bible na yung bangkay nila ikakalat sa kalsada. Pagkatapos ikalat sa kalsada, hahayaan ipapakita sa buong mundo, wala talagang kapangyarihan yung mga yan. Ako ang tunay na Diyos. Pero bigla silang ira-rapture ni Lord sa kalagitnaan ng tribulation. So may rapture pa rin ang mga moment na yan. At yun nga, yung 2 witnesses. So nagigets nyo ba yung kahit paano yung chronological order? Okay? So ito na. Ito yung pinakamatindi na. Kung ito, paghihirap, ito na tunay na paghihirap na talaga. Ganap na paghihirap. Dito na rin yung talagang si Antichrist kasi dito, nangako ng 7 years sa Israel. Sabi niya, hindi po, protection na namin kayo. Pero kalagitnaan, pinutol niya yung sumpaan nila. Hindi na namin kayo po proteksyonan. Napatayo niya yung third temple for a purpose. Para babuyin.